tayo karinig ng salita ng Diyos. Ang pinaka-importante sa lahat, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit ito importante yung pakikinig ng salita ng Diyos? Kasi nga, ang salita ng Diyos ang siyang naggagabay sa atin sa pang-araw-araw natin buhay. Kasi sa ating panahon ngayon, napaka-delikado na ang sitwasyon, no? Harap, kaliwa, kanan, kaliwa, likod. Ang dami pong masasamang tao. Siyempre, pag maraming masasama, marami rin mabubuti. At paparang tayo, isa rin tayo sa mabubuting tao. At yung mga masasama, sabi nga ng Bible, ang masama ng papakasama. Ngayon, yung mga mabubuti, nagpapakabuti. Nasaan ko kayo na kapatid? Kung tayo siya nagpapakabuti. Ang hirap namang mapasama tayo siya ng papakasama. So, ngayong umaga, ay ang pag-aaralan natin ay tungkol po sa tinatawag na biblical support in the local church. Yun. Pag sinabi na local church, ibig sabihin dito po ay iglesia dito po sa Belmont. Ito ang local church sa Belmont. Pag sinabing iglesia, tumutukoy po ito sa mga tao, hindi building. Sabi nga ng ating Panginoon, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi building ang itinayo ng Panginoon. Ang itinayo niya, mga tao. Yun. Kaya nga, di ba, mga disciples, 12 apostles, tapos dumami ng dumami, so hindi building ang iglesia. Kaya ang iglesia during the time, the first century, kahit saan sila sumamba, sa kabubatan, sa kabundukan, nandun po ang iglesia, walang building. Kaya pagdating ng panahon at wala na tayong building, kayayain po kayo doon sa lugar ni Brother Jerry, doon sa Way Brad, sa kabundukan, doon tayo sasamba. Yung sinong sasama mo pa rin? Dami kabuting kahoy doon, Brad. Yun, so, yung pagsamba, ang sabi doon, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. Eh, wala tayong ribulto. Wala tayong mga idolatry. Kasi nga ang Diyos ay espiritu. Kasi kung ribulto, ako na ang magpapagawa ng ribulto ko, sarili ko. Kung talagang totoo yung ribulto, ako na mismo. O kaya ikaw, mamili tayo, magpalabunutan tayo ngayon. Sino ang igagawa nating ribulto para isang sambahin? Kaya lang, bawal ho sa Biblia. Bakit to? Sabi po ng Exodus, tinanong po natin, pinaka-introduction po natin, Exodus chapter 20, sabi po ng ating Panginoon sa bayang Israel, na siya pong unang binigyan po ng aral ng Diyos during the time ng lumang tipan. Sabi po niya, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. Yun. Ano ba yung mga anything heaven in above? Eh, di ba mga nakikita nyo sa kalangitan? Ibon. Ano ba? Araw. Eh, mga hapon, sumasamba siya sa araw eh. So, bawal mo yun na gumawa ng mga imahin. Ano sabi pa ng Panginoon? All that is in the earth. Yun. Siyempre, ano ba nasa mundo? Tao. Yun. Diba yung ating kanabistan eh, pagpasok mo pa lang, ang lalaki ng revolto. Tapos, sasaw-saw ka mo doon sa ano, tapos gano'n ka, Santa Maria, Santa Ini, Santa Barbara, Santa Clara. Eh, di natin ano pa, yung sinawsawan, puro ano na yan, puro dumi. So wala ko sa Biblia yun. Sa atin kasi, kung ano yung nasa Biblia, yun lang pong ating susundin. Walang bawas, walang kulang. Yun. Kaya kung maghinanap kayo dito, tanungin nyo ako ba't wala kayo ng pastor? Kasi, napag-aralan ko na wala naman sa Biblia. Ba't wala tayong nagsasayawan dito? Wala ko kasi sa Biblia na kapag sumasamba, may nagsasayawan. Eh kami, 7 taon kami talaga nagsasayawan. Pero New Testament, wala ko talaga mababasa kahit isang talata. Kung may babasa kayo, mabasa sa akin at ako'y lilipat sa inyo. Kaya lang wala kahit isa. Sa lumang tipan, marami. Pero wala na tayo sa lumang tipan. Tingnan po ninyo kung bakit wala na tayo sa lumang tipan. Luke chapter 16, verse 16. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Mismo ang ating Panginoon ang nagsalita dito. Ang sabi po niya, Luke 16:16, and the law, tanda natin the law, and the prophets were until John, since that time the kingdom of God is preached, and every man preach it into it.
yung batas, yung kautusan, hanggang kay Juan Bautista lang. At nung pagkatapos doon, dumating ang Panginoon, ipinangaral niya. Nangaral na po siya, at yung pangaral ng ating Panginoon, yun na po yung ating susundin. Sila yung ating batas. Tingnan po natin, Matthew 28:20. Hindi na tayo sakop ng batas na yun. Sa bayang Israel lang po yun. Tingnan po natin, Matthew 28:20. Anong sabi doon? Teaching them. Yun, sabi doon, teaching them to observe. Ano daw kayo observe? All things. Ayun yung text na yun. Whatsoever I have commanded you. Sino magkukumand? Ang ating Panginoon. Hindi na po si Moises. Ang Panginoon na po ang ating pagbabatayan kung anong turo niya. Sabi doon, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world, amen. So yung ating sinusunod, hindi na yung batas ni Moises, batas na ng ating Panginoong Kristo. Halimbawa, batas ni Moises, ano yung mga batas ni Moises? Ang daming batas eh. Kung susundin natin yun, wala na hong matitira sa atin. Bakit to? Pag-absent ka lang ng isang linggo, papatayin ka. Ang tanong, may matitira pa ba sa atin? Sige, balik tayo sa lumang tipan. Yung hindi magbigay ng offering, papatayin din. Gusto ba nyo bumalik tayo sa lumang tipan, mga kapatid? Baka kahit pastor, wala nang matira. Mas maganda po yung kahit sa Panginoong Jesucristo. Malaya, ibig sabihin malaya, napalaya na po tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ikaw na ngayon ay malayang magdiretso sa Ama. Kaya nga, nagpipray tayo, tama yung prayer, no? Ama namin. Yun. Hindi Ama namin, nasa dingding ka. Ano ang sabi doon? Ama namin, nasa langit ka. Ay, yung iba pa, Ama namin, sa nakaharap pag nag-aama namin, nasa dingding. Ayun, sabi napakaliwanag yung sinabi ng Panginoon, Ama namin, nasa langit ka. Wala sa dingding, wala sa kung saan-saan, nasa langit yung Ama natin. Kaya kapag nagpipray tayo, babagitin natin yung Ama. Yun, yung nagpipray mo, si Kristo. Hindi, ang Ama ang babagitin natin pag nagpipray. So, nababagit ko lang po yan para introduction natin. Amen. Para doon sa ating pinaka-topic na sabi doon ay biblical support and the local church. Pag namin local church, wala ho tayong hierarchy. Itong Primitive Baptist Belmont, wala hong supporter na Amerikano. Wala hong supporter na sino man. Tayo po ang nagtutulungan sa isa't isa. Kaya natin napaganda yan, wala tayong Amerikano. Kaya napaganda natin itong bahay sambahan na data ay tumutulo na kapag lumakas ang ulan, mas malakas pa ang ulan sa loob. Uy, naranasan niya ng ibang kapatiran dito, di ba? Na habang nag-preach ako, yung ibang kapatiran, sumasahog naman ang tulo. Pero sabi ko, sa takdang panahon na itinakda ng Diyos, ay mapapaganda ang ating bahay sambahan. Kahit po tayo naman maganda ang puso. Siyempre, number one po yun. Sa takdang panahon ng Diyos, siya ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Okay, tapos sabi nila, si Pastor siguro ang yaman. Mayaman po talaga ako sa pagmamahal. Amen. At ang mga kapatiran handang magdamayan sa isa't isa. Yan po ang pinakamalaga. Tayo po kasi isang pamilya. Sabihin mo sa katabi mo, tayo'y isang pamilya. May pamilya ka dito sa mundo, pero mas mahalaga na tayo'y pamilya ng Diyos. Tingnan mo, katabi mo ngayon, baka doon sa langit, katabi mo rin. Di ba? Pag-aaway-aaway pa tayo dito. E samantalang pagdating natin doon sa hari ng Diyos, tayo na magsasama-sama. At doon na sa langit, forever and ever na ka tayo eh. Dito sa lupa, mamaya maghihiwalay tayo. Pero sa langit, sa eternal heaven, wala nang hiwalayan. Kaya, pakamahalin mo na ang iyong mahal sa buhay dito. Dahil doon, wala nang awayan, wala nang sigarutan, wala nang samaan ng loob dito. Puro sama ng pastor, bakit sister? Ang sakit magsalita niyo, pastor! Lahat ang sakit. Pero hanggang dito lang sa lupa yan kasi ang tao po ay may emosyon. May damdamin na nasasaktan. Pero kapag nasaktan po tayo, huwag po tayong maghihiganti. Anong sabi po ng
Romans 12:19, huwag kayong maghihiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa inyo. Napagandang verse yun, no? Pag binato, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ba ang kaliwa na pagsakit ng pastor? Hindi ko kaya yan. So, ibig sabihin, iwasan mo, patawarin mo, huwag ka nang gaganti sa kanya. Kasi unbeliever lang po, ibig sabihin, hindi mga Kristiyano ang mga gumaganti sa mga nang-aaway. Diba? So, doon sa tinatawag pong teksto na ating pag-aralan ngayong umaga, Ephesians, ang pinaka-context po nito ay unity, pagkakaisa. Tandaan po natin, ang unity nagsimula po sa Diyos. Kaya mayroong Ama, may Anak. Nagkaisa po sila eh. Kita mo sa creation pa lang, sinabi ng Diyos, let us. Ano yung let us? Plural, singular. Plural. Yun. Let us make man in our own image and likeness. Nagkaisa sila. Hindi sila nagkontrahan. Kapag ang iglesia po ay nagkontra-kontra, hindi na sa Diyos yan, sa demonyo po yan. Kapag nag-aaway-aaway po ang church, hindi na po sa Diyos yan, sa demonyo po yan. Kasi ang sa Diyos, mayroong unity, mayroong peace, mayroong pagkakaisa, at mayroong kapayapaan. Nakakaramdam po ba kayo ng kapayapaan, mga kapatid? Amen. Payapa na po kayo na nandito sa Primitive Baptist Community. Kung nagpaplano pa kayong lumipat. Okay lang yung lumipat dito. Dito, 19 years na po akong nagpipres dito. Yung ilan sa inyo, kabisado na ako. Alam mo, kabisado ko si Pastor, balit yan, maitim. Pero, tingnan nyo mga kapatid, ako payapa na ako. Na ako'y nandito sa Primitive Baptist kahit wala namang regular na sweldo ako dito mga kapatid. Kahit tanong nyo mga kapatiran. Minsan, aabot yan, Pastor, pang lollipop lang. Magkano ba? Pang lollipop. 5 piso. Pero maaabot sa akin, kapatiran, 5 piso. Ikaw nang sabi nung brad, Pero yung 5 piso, yun pala, 3 zero. O brad, pang lollipop, 3 zero, magkano yung sister? 5,000, no? Tanggal ang mga bipon mo niya, no? So, makita natin mga kapatid, na ang context nitong Ephesians chapter 4, kaya sinulatan ni Apostol na Pablo yung mga Ephesians, ay para magkaisa ng pag-iisip. Tingnan natin, no? Mabatras lang sabi doon, but speaking the truth in love, ito yung gusto ng Diyos eh. Sabi sa Tagalog, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Yun. Kaya kapag nagsalita tayo sa kapatiran, may pag-ibig, kahit totoo, pero may pag-ibig. Napakagandang pakiramdam nun. So, ano ba? Sabi doon, we grew up into Him in all things, which is the head, even Christ. Kundi ang magsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mga sinaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makunting bagay si Kristo. Tanda po natin, ang Panginoon siya ang head of the church. Di ba, nung sinabi ng Panginoon, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun. Anong iglesia yon? Nung panahon ng Panginoon, yun ang kanyang iglesia. Yung mga tao po yun. Naitayo yun, 1st century. Kaya, yung iglesia yun, yun po yung sinasabi na si Kristo ang head, tayo ang katawan. Ang katawan, maraming bahagi. Tingnan po niyo yung katawan nyo. Huwag niyo tingnan yung ulo nyo. Hindi talaga nyo makikita yung ulo nyo. Pero yung katawan makikita mo. Kita natin yung katawan, di ba? Ano ang nasa katawan natin? Kabay, paa, maraming parte ang katawan natin. At yung bawat katawan na yon, dapat ay nagpapangsyon. Tingnan yung katawan nyo mga kapatid. Kapag isa sa kabay nyo hindi nagpapangsyon, apektado ba kayo? Apektado. So, ganun din sa atin, isang bilang mananampalataya, isang local church, isang iglesia lokal dito sa Cavite, dapat lahat po tayo ay mayroong gampaning ginagampanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 16, na dahil sa kanya'y ang buong katawan. Ano po? Ano po sabi ni Apostol Pablo? Na nakalapat na mabuti. Ano daw? Nakalapat na mabuti. Hindi lang mabuti, kundi nakalapat na mabuti. Ano yung ginagawa ko dito, yung pinakasumahin ito, yung pinaka-format.
nailagay na po yung kisame. Nakita niya, wala sa hulog eh. Sabi niya, tanggalin mo yun, wala sa hulog eh. Ganun mo na, ipaako na. So mayroong mga bagay pala na kahit nakalapat na hindi mabuti. Dapat talaga mabuti, nakalapat na, mabuting pagkalapat. So ganun dapat tayo mga kapatid. Narito po tayo, hindi para umupo lang dyan. Para tayo po ay magamit ng Diyos kung ano yung ating binigay na agampani. Kasi lahat po tayo may gampani, parang kamay. Ano ang trabaho ng kamay, mga kapatid, sa palagay nyo? Manuntok? Gusto mo manuntok? anong trabaho ng kamay? Ang dami yung trabaho natin eh. Mga IT. O gano'n, anong order mo ang pastor? Talaga nakagano'n ng kamay, brother. Pwede sa'yo. Pastor, pasensya ka na, nag-mobility ako eh. Ang dami yung trabaho natin. Pero ang kamay na ito, huwag natin gagamitin sa kasamaan. Gagamitin natin ito sa kabutihan. Amen. Yung paa natin, alam mo ang paa, consider dyan sa Ecclesiastes na pinakapusti ng tao. Kapag ang paa natin ang bumigay, napakahirap na po. Kaya ang sabi ni King Solomon, di ba, sa Ecclesiastes chapter 12, tinan po natin. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, sabi doon, remember now thy Creator and the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Darating talaga ang panahon, mga kapatid, na wala ka ng kagana-gana. Yun po ang sabi ng Bible. Hindi mo na hahangarin gumawa ng ganito. Hindi mo na hahangarin umakyat sa second floor. Sister, hindi niya. Bakit to? Gano'n, pag inangat mo yung paa mo, talaga. Ay kung nga, dami ko na nararamdaman, 58 pa lang ako, papunta na ako sa 59. Pero dahil nga, minsan nung binata ko, medyo iba rin yung lifestyle ko eh. Siyempre, binata, kahit tudong trabaho, Brad, dahil pupunta sa sayawan, maliligo, talagang, ay kayo, minsan natutulog daw ako, sabi ni Mason, para ako nagagano, no? Ano tawag doon? Nag-i-stress eh. Dahil ano tawag doon, parang napasma na eh. Kasi may itinanim ka eh. Kasi ba, sabi ng Bible, kung anong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya huwag kang magtaka kung anong nangyayari sa iyo ngayon. Resulta yan ng lifestyle mo noon. Kaya kayong mga kabataan, taas ang naman yung mga young people pa. Total, ako rin young people pa. Medyo mukhang young people pa eh. Yun, dapat madisiplina po natin yung sarili natin. Maging lesson na po sa atin yung mga nagkaedad na sa atin na tayo po, minsan bara-bara, wala nang disiplina, pero dapat ilalagay sa tama. So, sabi po ni Apostol na Pablo, dito sa ating pinapag-aralan, tinan po natin, sabi doon, tinan natin yung pinaka-outline niya, no? So, sa local church, dapat mayroon pong unity. Yun po yung binasa natin. Dapat po ay nagkakaisa. Dapat ay mayroong intact na pagkakaisa. Kaya kung mayroong kang tanong, huwag mong itanong sa kapitbahay. Itanong mo sa pastor mo. Biblia ang sasagot. Para si Soriano, eh. Pero Biblia talaga. Katulad kagabi, ang ganda ng Bible study namin, kina Brother Cristero. Aming tanong, doon talaga ang buhay kapag may mga pag-aaral. Yung question and answer. Yun, kaya sa sunod, maghanda kayo ng mga kahit 100 tanong. Yun, kasi nandun yung buhay talaga. Yes. Yung hindi nyo naunawaan, tanong nyo, Pastor, bakit ako yung tao? Bakit gusto mo bang mayo? Yun, sasagutin ng Biblia yan. Pastor, bakit siya yung pugi? Ako hindi ka pugihan. Sasagutin din ng Biblia yan. Kumbaga, bakit pastor mayaman siya? Bakit ako yung tama lang? Yun, may sagot din po ang Biblia dyan. So, ang ganda po ng interaction namin kagabi, no? So, gano'n no, pag nag-Bible study, nag-preach muna ako, sabay open ang question and answer. Ang ganda po. Pati mga impyerno, kaluluwa na, natalakay na namin. So, ito po yung maganda po, para hindi tayo magkontrahan
kung mayroong tanong kayo, i-diretso nyo ngayon sa pastor. Yun. Huwag kayong magtanong sa ibang pastor. Siyempre, ibang sasagot yan. Ano sinabi nyo, pastor, ang tao ba'y may kaluluwa? Eh, pag ang sasagot po ay sabatista, yung nandyan sa tulay, ang sasabihin nyo, ang tao, ang Jehovah pala, Jehovah Witnesses, yung mga naglalakad-lakad dyan, ang tao walang kaluluwa. Eh, di patay na tayo doon. Bakit to? Tingnan po natin. Nasa Bible, ang tao ay may kaluluwa. 1 Thessalonians 5:23. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo? Binubuo ang tao ng tatlong sangkap, katawan, kaluluwa at espiritu. Tapos ang mga ngaral na ito ay sasabihin ng tao walang kaluluwa. Tingnan natin, sabi po ng talata, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi po ng ating kapatid Apostol ng Pablo, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit, in soul, in body, be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, binubuo tayo ng tatlo. Body, soul, and spirit. Pero pag nakakausap mo sila, alam mo, brother, ang tao, walang kaluluwa. Ikaw na ang kaluluwa. Ano ba nga i-aaral nila sa'yo? Ano mo, brother? Walang impyerno. Wala daw impyerno sa kanila. Samantalang ang Panginoon mismo nagtuturo na may impyerno. Kung walang impyerno, di magpatayan na lang tayo. Wala palang impyerno. Walang matatakot na gumawa ng kasalanan. Saan mo pupunta yung sinasabi ng Panginoon na mga hindi anak ng Diyos? Eh, kala mo, ang gaganda ng bihis nila. Mas bago pa ka sa akin eh. Diba? Nag-araw-araw ko yan. Dahil pa nga tayo eh. Batang matanda, nangangaral. Pero ang ilang-aral, ano po? Tinan po natin, tandaan po natin, may tatlong aral sa Biblia na dapat ating pag-aralan. Aral ng Diyos, aral ng demonyo, aral ng tao. Yun. Ano ba yung aral ng Diyos? Yung aral ng Diyos, ito yung turo ng Panginoong Kristo. Ito yung turo ng mga apostol. Pero yung aral ng demonyo, tingnan natin, 1 Timothy, chapter 4. Kaya marami aral ng demonyo. Tingnan po natin, sabi doon, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devil. Yun, ano sa Tagalog? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig, saan daw makikinig? Sa mga espiritu mapanghikayat. Yun, mapanghikayat ito mga kapatid. At sa mga aral ng mga demonyo. Binasa ko lang po. Ano ba ba sa demonyo sa Bible nyo? Yes. Aral ng demonyo. Ang tanong, ano po ang tanda ng aral ng demonyo? Ito po yun, sabi doon, sa verse 3. Sa verse 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Isang tanda na aral ng demonyo ay yung mga pastor ay hindi pag-aasawahin. Yun, gano'n mo yun? Pastor Romero, huwag kang mag-asawa. Bawal yan. Saan sa Biblia na bawal mag-asawang pastor? Samantalang isa po sa qualification ng isang pastor na sinasabi ni Paul kay Timothy, ay ito po, 1 Timothy chapter 3, verse 1, anong sabi ni Apostol na Pablo? This is true saying, if a man desire the office of a bishop, he desired a good work. Ano yung good work na yun? A bishop then must be blameless, the husband of one wife. May asawa. Pero yung mga nagbabawal mag-asawa ang mga ngaral, ang sabi ng Biblia, aral daw ito ng demonyo. Ganun po yun? Asawa ng isang babae. Kaya wala ho tayong pastora. Kasi nga, asawa ng isang babae. Sabi ng Bible, ibig sabihin, lalaki talagang magpapastor. Bakit to? Sa Biblia, bawal po ang babae magpastora o magturo. Tignan po natin, 1 Timothy
chapter 14, verse 34. Sabi po ng Biblia, let your woman. Yun. Taas ang kamay, lahat ng babae. Lahat ng babae, taas po. Yun. Let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Bawal sa babae daw yung magturo ni mamuno sa loob ng iglesia, kundi tumahimik. Pero ang dami dito para sa atin, di ba? Kapatid! Sila pa yung namumuna. Bawal po yan sa Biblia. Isa pa, 1 Timothy 2:11 to 12. Tingnan natin. Sinasabi lang natin ito para maging aware po tayo sa ating kapaligiran. Chapter 2, verse 11 to 12. Anong sabi doon? Let the woman learn in silence with all subjection. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Verse 12. But I suffer not a woman to teach, no? Nor to assert authority over the man, but to be in silence. Tumahimik daw. O, tas ang kamay, lahat ng babae, kung nananahimik po kayo. Sabi doon, tumahimik. Yun. Ano pa? Yun po, no? Kaya makita natin na ang kapaligiran natin ay punong-puno ng mga wala na ho sa aral ng salita ng Diyos. Magkaroon lang ng aral. Ito po, tinan po natin, di ba? May aral ng Diyos, aral ng demonyo. Pangatlo, aral ng tao. Ano yung aral ng tao? Sabi ng ating Panginoon, Mark chapter 7, verse 6. Sabi doon sa verse 6, He answered and said unto them, well had Isaiah prophesied of you, hypocrites. Alam mo, ang tawag ng Panginoon sa mga pagkunwari, hipokrito. Yun, sabihin mo sa kataboy ko, hindi ka naman hipokrito, no? Huwag ba akong patamaan? Yun, sabi doon, hypocrites. Ano, bakit tinawag na hypocrite? Nagpupunwaring maka-Diyos. Bakit to? Sabi ng Panginoon, these people honored me with their lips. Praise the Lord, hallelujah, amen, I love the Lord. He is Lord, He is Lord. Alam, puro Diyos ang nabamagin sa Biblia. Pero ano sabi doon? These people honored me with their lips, but their heart is far from me. Kaya hindi mag-judge ka na porque praise the Lord ang nababanggit. Hindi po eh. Ano bang laman ang puso niya? Magmamanifest po yan sa kanyang aksyon. Kung anong klaseng tao talaga yan. Hindi dahil sa sinasabi niya, oh, praise the Lord, alam mo, napakabuti na. Alam mo, mahal po ang Diyos, pero tampalasan. Kita mo, ito mga Pariseyo ito, gagaling lang ito magsalita. Puro Bible din ang kinukot nito. Pero sabi ng Panginoon, mga hipokrito kayo. Doon sabi ng Panginoon, these people honored me with their lips, but their heart is far from me. Bakit ito? How big in vain, verse 7. Do they worship me, teaching doctrine the commandments of men? Yun. Kanina, doctrines of devil, ito doctrine na naman ng tao. Sabi doon, Paul, verse 9, Paul will reject the commandment of God that you may keep your own tradition. Yun. Punta ngayon tayo sa tradition, Pastor, tatamaan na naman ako sa tradition na yan. Daming tradisyon natin, di ba? Sige nga, kaya sa inyo magsimula. Kung ano yung mga tradisyon na palagi yung dating ginagawa. Sige nga, magbigay kayo na isa. Fiesta, Pastor. Ang sarap kasi ng ulam, Pastor. 12 putahe. Yun, talagang ang hirap yung masarang pista, no? Kasi ang sarap ng mga luto dyan eh. Yun. Tapos mayroon pang pa-take out. Wow! Pastor, kumain ako. May take out pa. So, wala ko sa Bibliang yung mga pista-pista. Idolatry po yan eh. Kaya halimbawa,
Sister, pwede ka bang ma-invite kasi pista sa amin? Alam mo, nagbuta ako ng mga paborito ko. Talaga nga? Huwag mo lang sabihin kay pastor ha, huwag kang magpo-post. Baka, panir mo na naman si pastor, ako na naman ang target niya. So, wag po tayo matakot sa pastor. Matakot po tayo sa Diyos na kahit nasaan ka man, nakikita ng Diyos. Kahit malaman ng pastor rin, ano sasabihin ni pastor? Wala lang eh. Ako nga ang nahihiya minsan eh. Pag nalaman kong ginagawa mo, ako mismo ang nahihiya sa sarili ko. Para ayaw ko magpakita sa iyo eh. Ikaw naman, hindi nahihiya. Hindi ka nahihiya sa Diyos, hindi ka pa nahihiya sa pastor. Talagang purin-purin, alam mo, pastor, ng pista ko, ito nga, may dala pa ako. Pastor, may dala ko sa iyo. Ito'y galing sa pista. Pero dinamay mo pa yung pastor mo. So, minsan, yung mga aral ng tao, inayayakap natin para lang mabigyan natin ng kasiyahan ng kaibigan natin. Samantalang ang Diyos, hindi natin nabibigyan ng kapurihan. Sino bang mas makapangyarihan? Yung kaibigan mo o yung Diyos? Yes. Ang Diyos. Yes. Kung pag tinanggihan mo siya, walang mawawala sa'yo. Pero kapag kinontra mo ang Diyos, baka nasa daan ka pa lang, bumiyak ang lupa, kinain ka. O kaya, naglalakad ka, hinabol ka ng aso. Bakit? Yung dala mong take out, nangangamoy. Oh, kayang gawin ng Diyos yun. God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya naman mga kapatid, yung tatlong doktrina ng Diyos, doktrina ng demonyo, doktrina ng tao, doon tayo sa doktrina ng Diyos. Kung anong sinasabi, masakit man sa atin, tanggapin natin ito. Sabi ng Panginoon, John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Minsan masakit yung katotohanan eh. Lalo na pag marami natin ginagawa. Halimbawa, pag December, o sinong naghahanda sa inyo pag December 24, Pastor! Huwag mong i-press yan! Paborito ko yan! Lalo na yung malangkit! Ano yung biko, sister, no? Lalo na, ano ba ninahanda pag December? Lalo pag alas 12. Huwag mong sasagasaan yan, Pastor! Hindi na ako dadalo dyan! Tanda po natin, hindi po ipinanganak si Kristo ng December 25. Wala ako sa Biblia yan. Amen. Yun. Ngayon, pastor, bawal ho bang maghanda pag December 20? Paghanda ka araw-araw kung kaya mo maghanda. Mula January 1 hanggang December 31, maghanda ka. Walang bawal basta kaya mo maghanda. Pero kung bakit naman maghanda ka pag December 24, 25, ano mo pinaghandaan mo? Birthday kasi ni Kristo, pastor. Sabi kasi, dapat ipaghanda ang kaarawan. Si Kristo nga hindi inutos na i-celebrate yung birthday tapos ikaw isi-celebrate. Nagpapasalamat tayo kapatid na may Kristo ipinanganak. Pero never na inutos ka na i-celebrate yung birthday niya. Kung walang utos, ano gagawin? Mas marunong ka pa sa Diyos. Di ba? Mas marunong pa tayo sa Diyos. Ang mga apostol nga hindi nag-celebrate ng birthday ni Kristo. Alam mo yung inuutos ng Diyos paano i-celebrate? Ito po yun. 1 Corinthians chapter 11, ito lang yung utos ng Diyos na isi-celebrate para alalahanin siya. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Yun na natin mga kapatid. Sabi dito, sa 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he had betrayed took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take it! This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kailan mo aalalahanin? Pag naglo-Lord Supper. Pag nagbabadang hapunan. Doon tayo maghanda ng todo-todo. Maglitson ka. Mag-spaghetti. Ano pa mga inihanda mga kapatid? Do this in remembrance of me. Pag naglo-Lord Supper, pag ready ka ng 12 putahe, 19 o 20, i-ready mo na. Doon talaga tayo dapat nagsasaya dahil may Kristong namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang kanyang utos eh. Ito lang ang utos na dapat alalahanin natin, Panginoon. Tuwing tayo'y mag-Lord Supper. Hindi tuwing December 24, 25. Aray, ang sakit mo namang magsalita. Pastor, katotohanan po yan mga kapatid. Kahit masakit, ang sugat po kapag ginagamot, masakit po talaga. Pero yung masakit na sugat na yun, kapag ginagamot, ang resulta niyan ay kagalingan.
Ganun tayo mga kapatid. Ako dati, hindi ko matanggap talaga yan eh. Kasi sanay po kami nung kami nasa probinsya, pagdating ng bear, ano yung nagsisimula ang bear mga kapatid? La 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 la. Sabi nga, nakatunghay na rin sino yun? Yun, nakatunghay na rin. Una na lang eh, pag September, buong katawan na. Yun, kakanta na yun. So, tayo naman, apektado. Ako, yung mga inaatapo mo, ilabas mo na ha. Kasi, apektado rin tayo minsan eh. Dapat ang Kristiyano, anumang buwan, walang apekto sa atin yan. Dumating mo yan yung bear, September, October. Kami, dati, hindi pa kami Kristiyano. Pagdating ng bear, naghahanap na kami ng magandang puno sa probinsya. Anong gagawin namin? Gagawin Christmas tree. Yun. At ang pambalot namin doon, yung hindi yung ano, yung ano talaga, yung bunga na may parang ano, yung may bulak. Yun. Tapos naghahanda na kami ng mga kahon, pang regalo, lalagyan namin ng mga Paul, Romel, ako rin ang nasulat para sa akin eh. ano kasi yun ang natutunan namin eh. Pagdating ng December 24, wala mo nang kakain, sabi ng nanay ko. Hintayin nyo yung alas 12! Butok na alas 12 ka pa rin kakain. Namumuti na ang mata namin. Ganun yun ang tradisyon. Yan tradisyon talaga yan. Na binana natin sa mga Kastila. Pero mo Kastila, sila pula po ngayon, pinaglaban ho tayo para sa mga Kastila. Sino pa mga lumaban sa Kastila? Yung mga ninuno natin, mga katipunero, tapos tayo ngayon, yakap-yakap natin ang mga dala ng Kastila. Samantala yung mga naunang mga tao na mga nakipalaban, talagang sila lumaban para sa Kastila. Tayo ngayon, talagang lahat ng tradisyon, lahat ng practices ng Kastila, yakap-yakap natin. Balik kaya tayo sa panahon ni Magellan, 1521. O siga, balik tayo. History. Kaya saan unang bumaba si Magellan? Anong lugar? Sa Mactan, Cebu. Yun. Sino ang pumatay kay Magellan? Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Kusinero. So, mga bagay na yan, minsan talagang simple, pero makita natin na importante yon. So, pangalawa, para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa church, gamitin natin yung spiritual gifts natin. Lahat tayo may kakayanan. Hindi lang mo ako. Para itong mga kalalakihan natin, magsisimula na tayo mag-mentoring ng mga ngaral. Kahit itong dalawang ito, no? si Brother Rex, saka si MJ, o kaya si yung mga itintayin na natin, lalo si Amjad, saka si Brother dahil sila, talaga parang security yung dalawang yan eh. Pero ngayon, di ba? Ang lalaki na eh. So, ititrain na po natin sila na mag-preach. Bago mag-preach si Pastor, mga 5 minutes, pag-exhort. Dati, pina-exhort ako ni Pastor, 3 minutes. Alam mo, paus na ako. Kasi, iba ko kasi pagka 3 minutes. Tapos, ang nakikinig sa'yo, mga pastor pa. Ano ba yung suot ko talagang parang mais talaga yung pawis ko eh. Mga sumunod, mga 5 minutes. 10 minutes, sabi ni Pastor, parang sumubra ka pa, ginagalahan ka na. Yun, ititrain po natin mga kapatid. Lalo na yung mga na-ordin natin na preacher, si Brother GR, si ating elder, si Brother Elder Melvin, nasa Bulacan na po siya ngayon. Si preacher Norleto Lopez, mayroon na po tayong bakulot. Doon. So, yan. Tutukan po natin. At yung ating elder sa Ilocos Norte. Doon. Mga preacher, mga ordained elders po yan sila. So, importante mga kapatid, sabi doon now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man is speaking by the Spirit of God, calleth Jesus,
accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord by the Holy Ghost. Tanda po natin, kapag ang tao hindi born again, wala siyang banal na espiritu, hindi siya makapagsasalita ng tungkol sa Diyos. Amen. Ang sasalitaan niya, puro kontra sa Diyos. Kaya sasabihin niya, ganito. Kasi kontra sa siya sa Diyos. Pero yung sa Diyos talaga, dahil may banal na espiritu siya, nagmamanifest talaga sa kanya, magsasalita siya ng tungkol sa Diyos. Amen. Ano pa mga kapatid? Sabi daw, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Iba-iba ho tayong kakayanan natin, mga kapatid. Kapag tayo po, lahat dito, marami pang absent eh. Yung isang kapatid na natin, si Brother Jeremy, na ngayon nandun sa Zamboanga. Yung si Master Aisel, Brother Jason, nasa Malaysia ngayon. Naka-join ba sila? Si Brother Jeremy din. Walang signal. Yung mag-asawa naman, nandun sa Puta, Kinabalu, sa Malaysia. Bakasyon sila in 6 days. Ano naman, wala naman bawal magbakasyon. Pero mas maganda kung sa sunod magbakasyon, isama mo yung pastor habang nagbabakasyon, nagpapaymos tayo, di ba? Sunod, kung pupunta kayo sa Taiwan, pastor, sagot ko na ang inyong, ano sasagutin mo? Ticket, round trip. Pero yung kakainom mo, sagot mo, pastor. Matindi, no? So, yan, marami pang kapatiran ang wala dito. Minsan talaga wala nang maupuan. Pero siyempre, hindi natin maiwasan na nagpapaalam, pastor, hindi mo na ako dadalo. Basta may excuse mga kapatid. Isang araw, magpapaalam si Sister Tess, pastor, ang ano ko po ay nililipat na po ng tirahan sa Marawi. Marawi pa nililipat. Wala daw tayo magawa doon. Ang gagawin lang namin, tutulungan natin yung pamilya ng Pinto, kung Marawi, mag-i-start talaga ng gawain doon. Ay, pastor, nakakatakot doon. Dito niya usap. Huwag kang matakot sa tao. Anong sabi ng Bible, kapatid? Matthew 10:28. Kung iba natatakot sa tao, may matakot sa tao dahil yan ay tao din katulad mo. Nagugutom, nauuhaw, inaantok. O sabi ng Panginoon, 10:28, sabi niya sa 28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which able to destroy both soul and body. Yun. Huwag tayo matakot sa mga tao. Siya lang ang dapat katakutan natin ang Diyos. Dahil siya yung may kakayanan na tayo po ay, sabi doon sa huli, which able, yun. Siya lang may kakayanan to destroy both soul and body in him. Pastor, natatakot ako. Kasi baka kung magpastor ako, magutom ang pamilya ko. Alam mo, kung natakot ako, hindi na ako pastor dito. Dati naman ako, maganda yung ano ko sa Isabela po, supervisor po ako dati doon eh. Kaya nung nag-decide ako, pinapili ako dahil Sabado, Linggo, dapat walang absent sa hall. Kasi dyan maraming tao. Kaya lang, apektado naman yung pagsamba ko. Pinili ko ngayon, maglingkod sa Diyos. Hindi pa nga primitive doon eh. Ay, ano na ngayon, ang sa primitive ako. Dahil ang primitive, ang ibig sabihin, first, original. Maraming mga nagsulputang religion. Pero, tayo po, first, ano bang gusto nyo? First o second? First. Tayo po, first. Tingnan nyo sa dictionary, anong ibig sabihin ng primitive? First, original. Kumbaga sa Levi's, punta kayo sa Quiapo, baka kabili kayo ng 100 pesos na Levi's. Pero magkano ba talaga ang totoong Levi's? 500, 600. Makakabili ka nga, pero pag suot mo, biyak agad. Yun ang tawag, piki ka. So tayo po, kahit baybayin nyo ang kasaysayan, ang primitive Baptist, yan lang po ang naninindigan sa true doctrine, true practices. Hindi na ho tayo nagdagdag, hindi tayo nagbawas. Kung ano yung pinanindigan ng mga apostol, ito na po tayo. Wala ka nang idadagdag. Kasi tapos na po eh. Magdadagdag, kahit tapos na nga yung isinulat ng mga apostol. Di ba? Ephesians 2:20. Anong sabi doon sa Ephesians 2:20? Sabi doon, sa 20, and are built upon the foundation of the apostle and prophets, Jesus Christ Himself being the chief
cornerstone. Yun. Ang pinakapundasyon natin, ang Panginoon at yung mga aral ng mga apostol. So, tapos sa, ano pa, sabi doon sa bahagi ng mga batid. Tinan mo, sa sunod na bahagi natin, Romans 12. Sabi doon, verse 3 and 8, ito maganda po mga batid eh. Bawat isa po sa atin may kakayanan. No? Kaya si Sister, magaling kakayanan niya magluto. Yung kakaiba eh. Kakaiba kami na tikman Sister na luto mo eh. Yung puso. Sabi ko, kakaiba ito. Sarap eh. Nagluto ko ba kayo, sis? Sarap eh. Yung luto eh. So, mayroong mga kakaibang na hindi ko kaya na kaya mo. Alam mo dito sa loob pa lang mga kapatid, tignan nyo. Ako hindi ko kayang mag-kesami ng gano'n. Kaya ko, mag-abot-abot lang. Pastor, iabot mo sa akin yung ganito. Kaya ko yon. Pero ako mismo ang gagawin, hindi ko kaya yan. Kaya kong mag-ties. Mag-abot ng ties. Pero pwede ako mag-ties, pero baka gano'n ang ano lang. Sa talang buhay ko, ano lang po ako, talagang labor po talaga eh. Mula binata, nag-labor lang talaga. Pero yung mag-skill, di ko talaga siguro, ano po talaga eh. So, mayroong mga talagang pinagkaroon ba doon. Mayroon namang kasabayan ko, labor lang, pero ngayon, kontrakto na, brad. Napapakalaman din siguro yung brad, talagang kung seryoso ka. Kaya ang focus ko talaga sa ministry, na-involve kasi ako dahil nung T90 pa lang sa mission work eh. Hindi pa ako sa Baptist. So, hindi ako nag-focus sa construction. Lang, sa extra. Pag walang budget, walang pambili ng bigas, pag mayroong available na gagawa, Pastor, pwede ka bang labor? Alam na lang, labor talaga ako. Hindi sinabing, Pastor, pwede ka bang gumawa ng rip namin? Kasi sira eh. Hindi lang, kasi hindi ko kaya eh. Kung ano yung kakayanan mo, pagyamanin mo, kasi yun talaga ibinigay ng Diyos sa'yo. Huwag mong ipipilit yung hindi ibinigay ng Diyos sa'yo, mahihirapan ka talaga. So, ganun mo tayo. Sabi doon si Apostol Pablo, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. So, may measure of faith po talaga. Hindi ho, yung gift ko ay gusto mong pantayan. At yung gift niya, gusto ko rin pantayan. May kanya-kanya tayong gift, may sukat. Kaya kung ano yung sukat ay binigay sa'yo, Lord, salamat po. Huwag kang mananghili, bakit si Sister, ang galing ganito. So yun yung kasi yung gift niya na binigay ng Diyos. Kung ano yung binigay sa'yo, kahit isa lang yan, pagyamanin mo. Dahil yun talaga ay kailangang gawin natin. Ngayon, tinan po natin. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man had received the gift. Yun, bawat isang anak ng Diyos, may ma-receive na gift, even to minister the same one to another as good. Yan, tinan po natin. Good stewards of the manifold grace of God. Kailangan mabuti po tayong katiwala. O, tanong mga kapatid, sino sa inyong namasukan dati? Ako, mula pagka-graduate ko ng high school, naging namasukan na po ako. Unang pasok ko sa grocery store. Doon po sa bayan namin sa Pinamalayan. Unang deliver ko ng soft drinks 5. Nabasag lahat. Hindi pa ako nagsusweldo. Abonado na po ako. Ganon ho, kahirap po talaga na mamasukan. Matutulog kami alas 10, gigising alas 3. Kasi mag-aayos pa kami ng dadalhin ng mga produkto sa grocery. Ang hirap pong mamasukan. Pero hindi ako umangal. Kasi ako nag-apply eh. Yun, tinis ko po yun. Ilang taon din ako nag-test sa grocery yun eh. Nung umalis ako, wala man lang pakonsuelo kahit mga 1,000 eh. May konsuelo ko. Ganun lang. Ganun mo kahirap. Pero, dahil naunawaan ko na ako'y namasukan lang, ginampanan ko ng buong puso ko yung gampanin. Sa lahat ng namamasukan, lahat ng mga may trabaho ngayon, mga kapatid, sa kamay. Tasan nyo, mataas ang mamay, huwag kong pareho iba, kalahati lang muna. O sige, taas ang mamay, ito yung real na sa mamay. Yung may trabaho na, trabaho.
Para 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Yun. So, ibig sabihin, may mga amo tayo. Amo kayo. So, pwede ba tayong umagal? Bakit ganito? Nag-apply ka kasi. At bago ka nagpirma, naunawaan mo yung regulasyon ng kumpanyang pinasukan mo. Ngayon, may kalayaan ka naman na kung ayaw mo, mag-resign ka. Yun. Mag-apply ka sa iba. Pero ito yung punto. Dapat walang ginawa kang masama bago ka mag-resign. Maging good steward ka. Ganun din sa harapan ng Diyos. Ay hinahanap ng Diyos, good steward, mabuting katiwala. Pag ikaw mabuting katiwala, wala kang reklamo. Ano ba dito kay pastor? Dati, di ba, wala tayong aircon eh. Puro electric fan, pay-pay ng pay-pay dito. Ako ba, pawis na pawis eh. Pero hindi ako nagre-reklamo. Kaya sabi ko, Lord, sa tamang panahon, magkaka-aircon din kami. Ganun, 3 aircon na. Minsan, pinapatay pa natin yung kasi ang lamig. May tamang panahon, huwag ka lang mainip. May panahon sa lahat ng bagay. So ano pa? Number 3, yun, huwag natin kakalimutan yung pagdalo. So, katulad nito mga kapatid, regular gathering, tuwing Sunday. Ilang oras lang naman tayo dito, nagsimula tayo, 10:00. Yan, matatapos lang tayo. Yun. Ang bilis lang eh. Sabi doon sa Hebrew 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sabi doon, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Yun, huwag daw pababayaan. Di ba, pag araw ng Sunday, excited ka na pag Sabado. Yun. Naplansya mo na yung dapat plansyahin. Hindi nung pagkaalin ko, nag-aagawan kayo ng plansa, nagkanda sabog-sabog na yung plansa sa pag-aagawan. Dalayin mo, magkakarinig na naman si Pastor, daling tayo eh. Dalayin mo kasi! Sabado pa lang, magplansa ka na. Hindi nung paglingko, saka kayo nag-aagawan. Pati offering, mga kapatid, nilipin-prepare na mo paglingko. Hindi nung pagdandito ka sa church, saan kaya yung, sana 20 ang madukot ko. Huwag kang, parang 1,000 napulot. 20 lang! Sa bahay pa lang, magbukod ka na, sabi ng Bible eh. Bakit dito? Tapos mag-asawa kayo, nandito sa church, nagsisikon. Subukan mong ibigay yung 1,000, mamayang gabi, magkaaway tayo. Maganda po, sa bahay pa lang, nag-uusap kayong mag-asawa, sweetheart, pinagpala tayo ng Diyos, kaya yung para sa Panginoon ibigay natin. O, diba? Nakakaganda po yun eh. Pinagpala ka ng Diyos, 1,000,000. Sweetheart, magkano ibibigay natin sa church? Ako ang magpupunta niyan, 1,000,000 ha. Kasi dami bayaran natin eh. Yung matira yung ibigay mo sa church. Ay, walang natira. Wala talaga ibibigay na. Sa dami ng bayaran natin, wala talaga tayong matitira kung yun ang kwenta natin. May matitira ba talaga? Wala. Pero anong sabi ng Panginoon? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag dumating ang blessing, huwag mo munang isipin yung mga bayaran. Alam na Diyos yan, na may bayaran ka. Hindi naman ligid sa Diyos na mayroon kang mga pangangailangan eh. Sabi doon, yung kakainin mo, iinumin mo, daramtin mo, alam ng Diyos yan. Pero anong sagot ang Panginoon? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Diba, last Sunday, nagpipray lang tayo ng tawag doon? At income. Okay. Kagabi, diniliver na agad. Wala akong gastos dyan. Diniliver na. Gano'n, bawat prayer ko, Lord, nawa magkakaisa mo. Nakakaisa ba tayo? Nawala. Gano'n kabuti ang Diyos, mga kapatid. Saan ka makakita niya, no? Na biyaya ng Diyos na hindi natatapos, di ba? So, importante mga kapatid, yung tinatawag natin pagtitipon. Anong purpose? Sabi doon, mga aralan sa isa-sita, lalo yung mga Bible study. Ngayon, ang dami na natin na Bible study. Bukas po, 2 Bible study ko, isa sa Pasay, isa sa Pasig. Yun, ko-communitor po yung sa Pasig kung tuloy. Pero yung sa Pasay, tuloy po talaga yun. Every first Monday of the month, nasa Pasig po ako. Yun.
At dito sa Cavite, mayroon tayong tansang. At yung sa tansa, magpapabukas po sa Nasugbu, Batangas. Kung nasaan yung kakilala nyo, kung hindi nyo akong dalhin doon. Magbaboy po study tayo doon para yung mga kakilala mo ay makakaarap ng katotohanan. Kasi ito na po yung panahon ng kapatid na tayo ay magtulungan sa ministry. Kung sino yung kakilala mo, yayain mo. Kung hindi mo mayaya, kung gusto niya magpa-Bible study sa kanila, punta tayo doon. Ako kahit saan mo dalhin. Basta pagdating sa gawain, ready ko ako dyan. Yan ang talagang nakaka-excite. Sabi, Pastor, kung hindi ka ba sa Mindanao? Doon nga ako galing eh. 2 bisin na ako galing sa Zamboanga. Pastor, pwede ka ba sa Basilan? Kahit marami pang abusaya, puntahan natin. Basta sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kasi importante yun, no? Magpalakasan sa isa. Ang hinahanap po natin kasi, mga tupa ng Panginoon. At ang tupa ng Panginoon, nagkalat po yan kahit saan. At yun ang importante na mapuntahan natin. Yun, pang-apat. Yun, mutual accountability. Sabi doon, brethren, if a man be overtaken in fault, you which are spiritual, restore, just as one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Yun. Pag may nakita po kayong nagkakasalang kapatiran, huwag niyong i-judge. Tayo po ang maging dahilan para ma-restore siya. Ang Panginoon, kapag nagkakasala, hindi niya itinataboy, di ba? Sabi ka ng Panginoon, yung, kung may 100 tupa, iiwanan niya yung 99. Hahanapin niya yung alin? Yung isang tupa. Ay marami kayo pag mga iglesia, pag nagkasaka lang, alam mo, sister, iwanan ka na dito. Wala ka na sa listahan ng aming tarahan. Dito, ano man ang mangyari, hindi ho magkakaganon po sa atin, basta dumarong sa matamang proseso. Kung ayaw mo na dito, wala na akong magawa talaga doon. Ikaw na mo mayaw. Pero hanggat gusto mo dito, kahit pagkasala ka, siyempre dadaanan tayo sa kakausapin. Pero, paano mo pag nag-uusap talaga ng sarilinan, hindi naman dumarating sa puntong magtitiwalagan eh. Sabi ng Bible, kung ang kapatid mo'y nagkasala sa'yo, puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Dalawa lang kayo. Ay, yung iba, agad ipupunta mo, mga kapatid, si brother, ay nakita kong may kasama. Tiwalag na mo siya. Ganon, kalupit ang mga church na yun eh. Hindi na dumaan sa proseso. Dito hindi po. Kaya nakasala, sino gusto nyo, tasa kamay. Sampo lang. O si Brother Jer, pag nakasala, yun, kakausapin ko siya, anong estado mo? Single, married, o widow? So, yan, private conversation ang tawag doon. Ano bang sinasalang-alang natin doon? Yung integridad ng taong nagkasala. Sino bang hindi nagkasala sa atin? Yung iba nagsasabi, wala akong kasalanan. Sino? Sabi ng Bible, walang taong hindi nagkakasala. Kaya huwag tayong humatol. Kaya ang ina-apply natin, yung personal dealing. Pupuntahan mo, sabi ng Bible, basahin ka mo natin mga kapatid. Matthew 18:15. Ito, first step para mo magkasundo talaga. Sabi doon sa Matthew 18:15. Tignan po natin, sabi ng Bible. Sabi doon, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go. Ikaw yung go. Hindi mo hintayin yung nagkasala sa'yo, napuntahan ka. Hindi, pastor, nagkasala siya, kung pupunta. Sabi ng Panginoon, ikaw ang pupunta. Sabi doon, at kung magkasala laban sa'yo ang kapatid mo, pumaroon ka. Saan ka pumaroon? Pag alam mo may ginawang mali sa'yo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Bihira talaga na pumunta pa sa pangalawa kasi nagkasundo na po kayo. Alam, si sister. Ano mo sister na ganito eh. Pastor, biyonigil siya ng patawad sa Diyos at pasensya na po. So pag gano'n, okay na po yun. Wala na akong problema. Hindi na natin i-broadcast sa pulpito. Ngayon, may pangatlo. At yung pangatlo, pag hindi pa naniwala, doon mo ngayon i-broadcast sa kongregasyon. Mga kapatid, itong kapatid natin ito, ayaw talagang magpasaway.
Gala mo harap-harapan, ay talagang 3 ang asawa, 5 ang asawa. Ayaw talaga magpasaway. Ano gagawin natin? Nadadamay na ang iglesia. Ang sabi sa Bible, itiwalag ninyo ang masamang kasama. Pero bihira mangyari yun. In-apply ko yung number 1. Bihira po talaga eh. Ay, yung ibang mga pastor ngayon, alam mo, brother, hindi ka na nakatin ng 2 beses. Di ba ka na dito sa amin? Grabe, hindi ganun mga kapatid eh. O, so, ano po? Sabi po dito sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Dapat pinamilip namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Tanong mga kapatid, isinasama ba niyo ako sa prayer niyo? Bawat prayer. Pastor, Lord, tinadalaman namin si Pastor, bigyan mo pa ng lakas ng mga pangaral. Kasi 19 years na po akong nangangarap dito eh. At biyaya ng Diyos, habang tumatagal, parang lumalakas pa ang katawan ko. Dati, nung ako'y binata, hindi pa Kristiyano, makikita niyo yung picture ko, payat na payat po ako. Tapos kulot pa ang buhok ko. Sa palagay, picture niyo, imagine niyo, payat na payat ako, kulot pa ang buhok ko. Parang, anong tawag doon, Brad? Parang aita. Parang, Brad, sakit ang mo, Brad. Tapos ang itim ko pa. Kasi galing akong probinsya, laking dagat ako. Talagang ganun lang ang itsura ko. Kung ayaw nyo maniwala, nandiyan yung picture, papakita ko sa inyo mamaya. Ikaw ba din, Pastor? Parang aita. Pero reality ko, pero sabi nga ni Mrs., kung kailan ako tumatanda, parang lalong bumabata. Eh, hindi ko alam kung totoo yun. Kasi nakita ko yung mukha ko nung binata, ang tanda ko talaga eh. Bakit o? Palagi kong puya. Inom dito, inom doon. Party doon, dito, party doon. Puya talaga. Kahit palipasan ng kain, basta makainom lang. Dahil di ba maubos ang pera, basta may ka-table lang. Ganun ba, di ba? Di ba hindi makapadala sa magulang, basta may ka-date lang. Ganun dati ang buhay. Kaya yung mukha ko, parang puro butot, parang sumbi na eh. Pero biyaya ng Diyos, ngayong Kristiyano, nadidisiplina po na po tayo. Yun. Dati ang tulog ko doon, 1:00. Ngayon, 8:00. 9:00, tulog na po ako niyan. Talagang dinidisiplina ko na ang sarili. Kasama sa pagiging Kristiyano, yung may disiplina po tayo. Tawa, ipang-pray niyo po ako mga kapatid. Now po ay hindi po sinasabing habaan pa ang buhay. Kasi ang buhay natin, nakatakda na po talaga yan eh. Palusugin na lang ang katawan ko. Kasi yung kahabaan, Diyos na po ang may takda niya kung ilang taon talaga tayo pupunin. Ano pa? Submit to the authority. Yun sabi doon, obey them that have the rule over you and submit yourself for they watch for your soul as they that must give account that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, importante yung submission sa local church. 1 Timothy 5:7, let the elders, the rule will be counted worthy of double honor. Mawala na yung first honor, may double honor pa. Dalawa. Double honor, binanggit sa Tagalog, ang mga matanda nagsisipahalang mabuti, ariin may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nakagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Mayroon kong mangaral. Okay lang kung ang sweldo ko dito ay 50,000. Bubulahin ko na kayo. Alam mo, magbigay ka ng 1,000. Pagdating mo sa bahay, may 10,000 ka doon sa yung drawer. Alam mo, pabubula yun. At ang daming nang bubula ngayon. Ano mo mga kapatid, magdala ka ng panyo. Ba? Marami yung nangangaral ngayon, magdala ng panyo, magdala ng walis. Ay kung ang membro namin yung iglesia, ng reliyon na 1,000,000, 1,000,000, magdala natin isang walis. Ilang walis so ang nandun, Brad? Milyon. Magkano ba ang walis ngayon? Ilagay mo lang 10 piso, hindi ba 10 million yung reliyon na yun? Ay bawat linggo, iba-iba ang pinapadala. Walis, may pinapadala, panyo, hindi may 1,000,000 din panyo. Binta mo lang 5 piso, hindi ba 5 milyon, di ba? Ginawa ng negosyo ang iglesia. Tandaan po natin dito, tayo po ay
sumasamba ayon lang sa espiritu at katotohanan. Yes. At ang pastor po yung diswelduhan. Kung ako yung swelduhan, doon ako sa malalaking reliyon. Sureball na po yung 30,000. Di ba? May pakutsi pa. Dito, siyempre, kaya ako ng pastor, hindi dahil sa pera eh. Kaya ako bibinta ng kung ano-ano. Yun, bibinta ng health copy, beauty products. Yun. So may naabot, pastor. Pambili ng bigas. Salamat sa mga kapatirang handang tumulong. Pero, tulad yan, pagbibigay natin, hindi mo tayo pilitan. Kasi naniniwala ako, pagdating sa suporta sa church, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi na kailangang pilitin. Tingnan natin. Last verse na po tayo. Dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Tanda ng ating pagsuporta sa local church, sabi doon, every man according as he had purposes in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yun. Ang gusto ng Diyos, masaya kang nagbibigay. Kaya nga, sa bahay pa lang, alam mo na, kung magkano bibigay mo, hindi yung dumudukot ka sa kaliwa kanan, eto na, 20 ito. Sa kakaisip mo 20 yun, na nadukot mo, 1,000, naku, nagkaabagi ako, sayang talaga. Akala mo 20, nabunod mo, 1,000 tuloy. Pero ang isip mo, ibibigay mo 20. Ang problema, ang nadukot mo, 1,000. Nagbigay ka nga, pero nang hinayang ako, sayang! Kantay mo na, nangihinayang ang puso ko. Hindi talaga tao sa puso eh. Yung nagbigay ka, pero nanghihinayang. Kaya importante, sa bahay pa lang, yun, i-prepare talaga puso mo, isip mo, pagkatao mo, lahat. I-prepare natin para yung pagsamba natin ay talagang pagsamba. Kasi isusuot. Hindi nung paggaling ko, ano ba yung isusuot ko? Ito. Nagtanong ko pa, ito o ito? Ito. Ay, ito na lang. Hindi ka talaga sigurado eh. So, nawa mga kapatid, sa next Sunday Sabado pa lang, prepare na po tayo. Excited. Excited tayo pumunta sa bahay-sambahan. At imbitahin natin yung alam natin mga anak ng Diyos. Marami dito sa Belmont, mga anak ng Diyos, pero naliligaw ng landas. Naliligaw ng landas. Yan ang hanap natin, yung mga naliligaw ng landas. Yayain mo po dito. Dalawa lang naman ang sagot yan. Pag nagyaya kayo ng mga naliligaw ng landas, oo, o hindi. Ang isip mo, hindi. Hindi mo nga niyaya, hindi ka na agad. Hindi mo masasabing hindi, oo, hanggat hindi mo sila ini-invite. Yun. Yan ang trabaho lang natin, mag-invite. Huwag ka na muna magpaliwanag, baka magkamali ka. Baka sila, sister, ini-invite kita pero ibabay mo study kita. Maliligtas ka kapag tinanggap mo ako sa buhay mo. Ang tatanggapin yung kaya. Ako, delikado na tayo doon. Kaya yung hindi mo kaya, ipagkatiwala mo na sa pastor. Yeah. Dahil ang pastor pa talagang pinagkatiwalaan yan. Baka magkamali ka pa ng sinasabi, kontra ka pa sa Biblia. Okay po, so yun lang po, kapatid, sa umagang ito. At tayo po ito kayo. At tayo po ay manalangin. At pagkatawin ito, kaawin si Brother Lindy. Okay, maraming tayo. Salamat Lord sa umagang ito, sa iyong pabutihan, sa iyong biyaya. Salamat Lord sa mga salita mo na pinapakatalan ngayon. Nanawa na karoon kami ng encouragement na lalong magsuporta sa local church dito po sa Kapito, Lord. Salamat po God. At sa mga natitirang po maraming oras, kayo po ang mahuna at bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapula kayo mga ulit. At tayo sa... Salamat sa ating ating kampo.
Song number 37. Ganun to? Amen. What has washed away my sin? Ready, church? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fun I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I plead, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can forsake our own, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Song number 28. We praise thee, O God. Ready, church? We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thy the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory, revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thy the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory, revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who was born o'er our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thy the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory, revive us again. Revive us again, till each heart breathe thy love, till each soul be rekindled
building far from above. Hallelujah, thy the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory. Revive us again. Okay, so bago tayo mag-closing prayer, kapatid, no? Yun, announcement po. So sa lahat po ng mga Bible study natin, no? Monday to Saturday. Yun, so pwede kayo mag-invite sa bahay nyo. Kagabi, kahapon, tatlo yung Bible study natin, dapat-apat. Yung kay Nanay Dita ay bukas po, pupunta sa kanila. So, yun po, isama natin sa prayer yung bawat kapatiran na struggle sa buhay, no? Nawa ay maka-recover sila. Yung ating helping ministry, ano ba yung helping ministry natin? H1, Grade 1. Sino nakaalala? H1, Grade 1. Isang itlog, pwede rin magdala, isang noodles, bigas, kasi may mga kapatiran tayo, dapat tayo dahan. Talagang kailangan tulungan, kasi yun naman talaga ang purpose natin as a church. Mga kapatid na walang-wala ay mabigyan natin. E di kung may nagdala ng isang noodles, isang itlog, hindi ko survive na talaga. No? So, yung hindi nagdala ngayon, so, wala talaga. So, sa linggo na lang. Kasi nung linggo may nagdala, 2 kilo. So, malaking tulong yun. So, dati kasi yung hindi pa nagpa-pandemic, yung drum, namin napupuno. Malaking drum yun. Ngayon, maliit na drum. Tingnan mo nga, brother Jeff, puno yung maliit na cake na drum. Dati malaking drum puno. Ngayon, tingnan mo. Puno? Mabigat po. So, yun po. So, yun sabi. Yun. H1, Grade 1 lang tayo para doon sa mga kapatiran natin na walang-wala talaga. Pag dumaraw kasi ako mga kapatid sa kapatiran, alam ko kung talagang kailangan tulungan. At kung walang-wala kayo, hindi kayo pumunta, baka mayroon ako. Mayroon nakalagay dyan. Pastor, mayroon bang nakalagay sa puti? Yun. Pagka hinawakan ko mayroon, makakatulong yun, di ba? So, hindi naman kawalan siguro sa atin, no? Tig-isa, no? Isang kabang bigas. Yung pastor, ang laki naman. At isa eh. Malay mo, mayroon bang bigay, tig-isa. May nag-comment sa akin, isang box na noodles. Hindi pa dumarating. Sabi, stranded yata, pastor. Stranded ba? Hindi pa yata naman mabuhan. So yun po yung ginagawa natin. Dahil yun po talaga yung gawain ng church, ng tumulong sa kapatiran. Yun po, so, kaya po ito kayo, mga kapatid, para po sa ating pagbibigayan, no? Ayun, may ibalayin natin na importante kahit magkano, basta masaya ang puso, makatulong sa iglesia. Okay po, tayo po itinalagin. Salamat po Diyos sa mga ganito, sa ibang sa Himiyaya. Salamat po Diyos sa mga kapatiran na naka-join sa Google Meet, sa mga sinanaroon. Nawa, i-bless mo po ang mga kapatid namin ito. Anong po ang kailang mga dinadala sa buhay, problema, suliranin, mga pangailangan o karamdaman, kayo po ang magkatagpo ng lahat ng ito. Lalo naman, at ganoon din po Diyos sa mga narito, sa face-to-face, kayo po ang tumulong sa amin sa mga nangangailangan po, materially, financially, kagalingan physical, at lalo na po sa kalabor spiritual, kayo po Diyos ang tumulong sa bawat isa sa amin. Sa mga plano ng iglesia ito, lalo na po sa mga pagbukas po ng gawain sa iba't ibang lugar, nawa po, tulungan po kami Lord, lalo na po sa mga kapatiran na aming supporter, may mga may trabaho, nawa po sila ang gamitin po na masustentuhan ang ministry po dito po sa Primitive Baptist Committee. Nawa po ilagay po sa mga kapatid namin ito na sila ang pinasangkaman po upang makatulong po sa financial, upang makapagbukas pa po kami ng mga gawain sa iba't ibang lugar. Salamat sa Diyos at wala rin pagpapala po ang ipagkalong po sa mga kapatirang kapat na tumutulong sa gawain ito
at kayo po ang magbalik sa kanila ng mga bagay na ginagawa ayon sa iyong kalooban lamang, Lord. Sa mga kapatid namin sa abroad, kay Brother Sherwin, kay Sister Perla, kay Brother Alex, O Lord, saan man sila naroon, Lord, nawa pagpalain mo sila, O God. At sa mga kapatid namin sa Malaysia, kay Brother Willie, kay Brother Matt, sa pamilya ni Brother Willie, kayo rin po Diyos ang pagpala sa kanila, nawa sa takdang panahon, ay mabautismuhan na rin po ang mga anak ni Brother Willie sa iyong kalooban at katakdaan. At sa aming pagsalusaluhan ngayong umaga, ang aming mga lunch fellowship, ito, at magsubing kalakasan ng aming physical na katawan. Brad po rin ito, Diyos, pinatalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And we believe, and we believe.